Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa video na ginawa ko sa pagbisita sa aking nanay. Sana bago matapos ang aking video, may kapulutan kayo ng aral sa mga sasabihin ko at ikikwento sa inyo. Good morning everyone. Samahan niyo ako dito sa himlayan sa aking nanay kung saan siya nakalibing. Dumalaw ako sa kanya para humingi ng guidance sa lahat ng mga plano at mga gagawin ko sa buhay. Ganun na rin sa ating Panginoon. Una sa lahat sa Panginoon Diyos, pangalawa sa aking nanay. Gusto kong humingi sa kanya ng guidance. Dala-dala ko mga papeles na nagpapatunay sa pagiging Stanley ko. Gusto kong gabayan ako ng nanay ko. Ganun na rin sa Panginoon natin. Sa kung ano ang mga dapat kong gawin. Namimiss ko yung time na kasama ko pa yung nanay ko nung buhay pa. Kung paano niya kami gabayan. Kung paano niya ako pinalaki ng maayos. Ganun na rin sa aking kapatid. Na kahit wala ang tatay namin, ang nanay ko lang bilang nagsilbing nanay at tatay sa amin magkapatid, napalaki niya kami ng maayos. Kahit papaano, napaaral niya kami hanggang sa lumaki kami ng magkakapatid. Dumating yung point na nung dalaga na ako, naging breadwinner din ako sa aming pamilya kasi nagkaedad na rin ang nanay ko, kaya ako na ang tumayong nagsilbing breadwinner sa amin. Masalimuot din ang buhay ko. Pero, blessed pa rin kahit papano sa aking buhay. Nagkaroon man ako ng pamilya, siguro yung mga natutunan ko sa nanay ko, yung mga kabutihang asal, naipamana ko rin sa aking mga anak. At nararamdaman ko sa aking mga anak kung gaano din nila ako kamahal. Katulad ng pagmamahal ko sa nanay ko. Yung ganitong time na lang na kahit busy tayo sa buhay, bigyan natin ng oras ang ating pamilya. Lalong-lalo na ang nanay natin. Kaya napakahirap maging nanay. Kaya kung buhay pa ang mga nanay ninyo, nakikiusap ako sa inyo, mahalin ninyo. Ibigay niyo yung time ninyo kung meron kayong spare time para sa kanila.
Kasi ang mga nanay, konting bagay lang na inaibibigay ng anak. Malaking kasiyahan na sa amin yun. Hindi kailangan ng mga material na bagay. Yun lang, mayakap ka, mahalikan ka, mabigyan ka ng oras, makipagkwentuhan sa'yo, sabay kayong kumakain, tutulong kayo sa gawaing bahay. Napakalaking bagay na sa amin yun. Kasi lahat ng yan, naranasan ko sa nanay ko. Naiparanas niya sa amin ang tunay na pagmamahal bilang isang ina. At habang buhay pa ang ating mga magulang, lalo ng ating nanay, nakikiusap ako sa inyo, mahalin ninyo. Mahalin ninyo ang nanay ninyo. Tulad ng ginawa kong pagmamahal sa nanay ko nung buhay pa siya. Bawat tao ay may kanya-kanyang buhay. May kanya-kanyang istorya ng buhay. Itong sinasabi ko sa inyo ay hindi pagiging taklaw sa bawat isa sa inyo. Ang sa akin lang, gusto ko lang i-share sa inyo ang naging karanasan ko. Siguro blessed ako dahil naparanas sa akin ng nanay ko ang tunay na pagmamahal bilang isang ina. At hindi ko ikakahiya na ikwento sa inyo ang buhay ko. Lumaki kami na walang tatay. Although kasal sila ng tatay ko at ng nanay ko at nagkahiwalay sila, hindi ko alam kung ano naging istorya ng buhay nila, bakit sila nagkahiwalay. Pero kahit pa paano, pinanindigan ng nanay ko bilang isang ina sa kanyang mga anak. Hindi niya kami pinabayaan. Lumaki kami sa mga pinsan namin, sa mga auntie namin, kasi ang nanay ko lagi nasa trabaho para ma-provide ang pang-araw-araw na pangangailangan namin. Pero ang pagmamahal niya nandyan palagi. Napakahirap. Alam ko, nararamdaman ko sa nanay ko nung araw. Napakahirap kasi siya lahat. Siya lahat, wala siyang ibang inaasahan. At napakasaya ko dahil naturuan niya kami ng magandang asal. At naipamana ko na rin sa aking mga anak. Maraming nangyari rin sa buhay ko na lumaki akong matatag, malakas ang loob. Nagkapamilya ako, nagkahiwalay kami, pero kahit na nagkahiwalay kami ng naging asawa ko noon, napakaganda ng samahan namin ngayon bilang magkaibigan. Naging asawa ko siya for 15 years to 17 years. Nung namatay ang nanay ko, doon ako nag-decide na umalis na kasi wala na ang nanay ko. Kasi naging asawa ko siya dahil din sa nanay ko, sa pagtulong ko sa pamilya ko. Yung time na naghihirap kami nung araw, yung yung dati kong asawa, ang siyang tumulong sa amin. Pero kahit papano, trinato ko siya ng maayos bilang asawa at bilang ina sa kanyang mga anak.
At nung wala ng nanay ko, wala akong dinala kahit isang gamit o pera galing sa aking asawa noon. Tumayo ako sa sarili ko at kahit papano hanggang ngayon, maayos pa rin ako. Na-provide ko ang sarili ko na dahil lang sa tindahan, na-provide ko ang sarili ko. Lahat ginawa ko para hindi ako humingi ng asa sa kanya. Pero pagdating sa mga anak ko, anytime na kailangan nila, nandyan ako lagi. Nagsasarado ako ng tindahan para mapuntahan sila. Pasensya na guys ha, kasi nagkikwento ako ng buhay ko. Gusto ko lang sana na malaman nyo rin, kasi open book ako sa inyo. Gusto kong malaman nyo ang naging buhay ko at ang pagiging ina. Ang ina guys, lahat ginagawa para sa mga anak. Na kahit nagkahiwalay kami ng papa nila, ang paggalang at pagmamahal ng mga anak ko ay nandoon pa rin. Kasi alam nila ang istorya ng buhay ko. Wala akong tinatago sa kanila. Lahat alam nila at naiintindihan nila ako. Salamat guys sa panonood ninyo at pakikinig dito sa istorya ng buhay ko. Isa lang ang hinihingi ko guys. Yun ay uulit-ulitin ko. Mahalin nyo ang nanay nyo. Habang buhay sila, iparamdam ninyo kung gaano nyo sila kamahal. Katulad nga sinabi ko kanina, lahat tayo ay may kanya-kanyang istorya sa buhay. May kanya-kanyang paraan ng pagpapalaki ng ating magulang. Gusto ko lang ikwento sa inyo kung paano ako pinalaki ng maayos ng nanay ko. At malaking pasalamat ko yun. Pasalamat sa nanay ko. Kaya sa ganitong mga panahon, na may mga dumarating sa akin na mga malaking palaisipan, sa kanya ako pumupunta para humingi ng guidance. Pero lalong-lalo na sa ating Panginoon. Thank you Lord sa lahat-lahat. Sa pagbibigay mo ng isang ina na katulad ng nanay ko. Maraming salamat Lord. At sa inyo lahat guys, salamat sa pakikinig ninyo at panonood. Hanggang dito na lang. At natapos ko na rin ang aking pagbisita sa aking nanay. Yan yung hawak-hawak ko ng envelope guys. Yan yung mga papeles ng mga naiwan ng tatay ko nung araw. Hanggang dito na lang. Thank you sa panonood ninyo. And again, love your mother. Mahalin nyo ang nanay nyo. Thank you everyone.